and welcome back to another tech review. Charot! Cellphone review. Siyempre tech dahil fintech. Kasi wala naman po yung pinag-uusapan. At dito sa cellphone na to, nung sinubukan ko siya, dito sa cellphone na to, dito ako na-approve guys. Yung loan app na to ay sa Google Play Store. Di ko inakala na ma-approve pala ako sa loan app na to. Kasi the first time na sinubukan ko siya, reject. Ay, namimili ng cellphone. Charot. Dito ko siya sinubukan guys. At nagulat ako, seconds lang, natanggap ko kaagad yung amount na in-approve niya sa akin. And guess what? SEC registered nga siya. Comment pa siya dun sa aking YouTube video na sabi niya registered daw siya. So sabi ko, balikan nga natin. SEC registered, which means technically legit siya. CIC submitting yung loan app na to. So kung hindi kayo maingat, baka sa halagang 1,000 pesos mapahamak pa yung credit history nyo. So pag-usapan natin yung loan app na to ha, at para malaman nyo kung talaga bang okay siyang lapitan. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito, online loan apps po yung pinag-uusapan. Google Play Store man or iOS, basta na-download guys, dapat natin yung pag-usapan. So this video is not sponsored. This is based on my personal experience. Siyempre, hindi ko sinabi kaagad yung loan app. Doon pala sa intro para manood kayo. Kasi ang dami kong dapat na i-share sa inyo sa video na to kasi dapat mag-iingat tayo sa loan app na to dahil SEC registered and submitting to CIC. Bago nga pala guys yung loan app na to ay na-download ko sa Google Play Store. Kaya dito ko po siya din-download sa aking Samsung Flip. Yung dati, nung first ko siyang sinubukan, doon ko siya din-download sa aking very luma na phone na napakabagal na po talaga mga best. Kaya napa-upgrade ako nito, no? Kaya meron akong ganito. And hindi po ako na-approve doon. Because yung loan app na to ay sumisilip sa kung anong man nasa cellphone. At wala na talagang lamang loan app yung phone na yan. Walang messages, walang loan app. Kaya yun, baka yun yung reason na na-reject ako. Hindi ko na sana siya susubukan kasi akala ko hindi siya SEC registered. Di ako naniwala. Pero nag-comment, yes, si GoPay. So nag-comment siya doon sa YouTube ko. Sabi niya, SEC registered sila. Sige, balikan natin. So chinek ko po doon sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Andun nga siya guys. Under Sumulong Finance. Dati pa lang na-suspend. Binalik ng 2025, kaya yun. Pero that doesn't mean na kaagad yun ang utangan. Kasi sinubukan ko siya guys ha, kaya in this video, share ko sa inyo kung ano mga natuklasan ko. Nag-approve siya sa akin ng ganitong amount, pero yung sinubukan ko is 1,000 pesos. Seconds lang! Tapos mo nakita yung offer niya pag-claim ko. Kasi hindi pa sana ako maniniwala na buo pala siyang natatanggap. Buo pala siyang natatanggap guys! Kasi yung kinlaim ko, yung natanggap ko is also 1,000. Seconds lang pagkatapos niya akong in-approve. So kung approve ka, matatanggap mo siya kaagad. Instant. Kung hindi ka niya approve, pag-submit mo pa lang ng information mo, after a few seconds, sorry na kaagad yung matatanggap mo, tulad nung last. So, ang dami nagsasabi, papaano, pang tawid, pang emergency, dahil buo siya natatanggap, pero, dapat ibang lapitan. So, yung naging offer kasi sa akin ha, pagkatapos kung isubmit yung aking mga very important information, buti na nga lang kasi yung Facebook optional pa eh. At saka dalawang contact details lang naman yung hinihingi niya. But even so, maghingi po tayo ng permission sa mga tao yun, nagagawin silang contact or at least magbigay tayo ng heads up. Tapos mo selfie, pagkatapos mo bigyan ng ID ko. This time, ibang ID na yung binigay ko guys, hindi na driver's license. Binigay ko sa kanya was my SSS, pero yung mga preferred niyang valid ID is national ID, UMID, driver's license. Pero driver's license yung binigay ko last time, hindi ako na-approve. So sabi ko, matry nga yung SSS ko. Anyway, and shoutout nga pala sa ating viewer na nagsabi na kung ano yung itsura mo sa ID mo, dapat ganun din yung itsura mo sa pag-selfie mo. Kaya yun din yung ginawa ko. Kaya yun guys, na-approve ako at kaagad ako nagkaroon ng offer. 5,000 pesos. Imagine, 5,000 pesos kung buo yung matatanggap. Nako, ano yan ha? Malaking amount na yan. Pero only take it kung meron kang pangbayad. Pero even if meron kang pangbayad, nag-isipan, sayang yung pera. Kasi doon sa 7,187, isang term yun guys. Okay, 7 days lang. Ibabalik mo siya 7 days after mong maklaim yung loan. Ang 5,000 mo, ibabalik mo 7,150. Mahal. Dahil kasama dito yung 621 na interest, tapos service fee is 1,554. Ang laki! So, yung principal mo is 5,000, patapos ibabalik mo 7,150. Oo nga, buo mo ngang matatanggap, pero lugi ka naman ng 2,000 sa loan app na to. Talaga bang buo? Talaga bang ma-approve to? Kasi may ibang loan app na pag nagka-offer ka, ito sabihin na kaagad ma-approve ka eh. May additional, may extra assessment pa yan. Pero dito guys, ayun, ginaw ko sa 1,000. Sabi ko, sige, 1,000 na muna. Ang bigat kaya ng 5,000 ha, ng 7,000. So, ginaw ko siya sa 1,000 and syempre tanggap ko na. Na kung sakali man i-approve niya ako
sa 1,000, ibabalik ko sa kanya after 7 days is 1,437. Mahal, 500. Laking bagay na yun, guys. Pwede na yung pang Jollibee. 2 tao na yan. Wala ka naman ibang pagpipili ang term, 2 terms daw, pero sa term niya, October pa? O, ba't ganon? Okay, we'll get back to that later. Basta, after 7 days, babalik mo sa kanya 1,400. Sobra. Daig niya po si OLP. So, yun, tinake ko yung 1,000 at, well, pagpindot ko ng ng claim. Pag-click ko ng submit. Ayun na, wala na. May babayaran na ako. Bumasok na kaagad eh. Nung pagsabi niyang loan application successful, seconds lang. Na-receive ko na kaagad sa aking GCash. Napaka-unfair, guys. Ba't ganito? Bakit sila pinapayagan? Sana hindi na lang nilift yung kanilang suspension. Hindi nila deserve magpautang eh. Para pa siya kay OLP. Kasi kita niyo 7 days lang. Ba't ganon? Pero susubaybayan ko to kasi sabi niya legit siya. Pero tingnan natin kung talaga magbabago. Pero kung hanggang dito na lang, yung kanyang term, di na magbabago, 7 days. Tapos ang mahal-mahal. Naku, ba't ganon? Sobra to sa cap ni SEC na 12% per month. Ito 7 days lang. O, sinabi niya, long term naman eh. Paano yung magiging long 7 days lang? Bayad ka na. Usually, I would be nice. I would be fair to legit na mga online lending platforms. But this time, I'm just gonna bluntly saying na kung may choice lang, wag dito. Hindi ko masikmura sabihin na okay na. Kasi may ibang loan app, at least si OLP, pwede ka pang magtanggal ng additional services. Pero dapat willing to wait kayong ganon. OLP, yung 1.4 na yan, 30 days yan. Mataas, pero at least 30 days. To 7 days, sobra-sobra na talaga to, guys. Ang tanong, napakataas ng interest, hindi naman yata legal yan, babayaran ba yan o hindi? Willing ka ba na i-risk mo yung credit history mo sa isang loan app na akala mo hindi legit, pero yung pala, nagsasubmit pala sa CIC? Naku, baka masira pa yung credit history mo nang dahil sa loan app na to. Hindi kayo sang-ayon sa ganitong offer, huwag nyo nang i-take. Kasi sayang po yung ating record pag nasira ng dahil lang sa 1,000. If you ever feel like parang yung may masamang kutob ka sa isang loan app, huwag nyo nang i-take. Kasi total, hindi naman siya auto-submit. Yung kanya ng chance makita yung kanyang loan agreement, papakita niya sa inyo yung terms. Yes po, siya matatanggap, but is it really worth it? Para sa akin, hindi. Masakit sa dibdib ko, guys, na may babayaran akong 400 pesos na extra. Sana ginawa niyo 1,150, 1,2, yung ganon. Hindi yung 1,4. Kung gusto nyo pa rin magpatuloy sa loan app na to, don't say I didn't warn you. I have to give it to them na ang ganda ng platform niya kasi blue, orange, yung ganon. Ang maayos yung pagkakagawa. Hindi mo siya pagtatawanan kasi napaka-professional ang platform tingnan. Pero yung rates niya, kind of predatory. Ayoko sa mga ganitong mga loan apps, guys. Pero nasa inyo na yan kasi, well, kung kailangan, basta lang, guys, basta lang talaga may pambayad kasi huwag nyo ipahamak yung credit history nyo nang dahil lang sa loan app na to. Nung na-reject ako dito po siya kasi naka-install. Siya lang kasi yung naka-install sa cellphone na to nung the first time, yung just a few weeks ago nung sinubukan ko siya. I hope you learned something from this video. Ito po yung point ng ating mga OLA reviews para po makapag-decide kayo. Ako na muna yung magta-try and then later, after what you have watched my video, mag-decide kayo kung uutangan nyo to o hindi. So, para sa akin na ayoko sa ganitong loan app. Pero nasa inyo yan, guys. But it's just important na meron kayong tamang expectation. So that's it for today's video, and I'll see you on my next vlog.